Kala niya siguro magaling siya. So yun mga tol. Uh, so mapagpalang araw sa ating lahat. So kakarating ko lang dito sa kabundukan. So bumiyahe ako kaninang madaling araw, mga banda alas 3 ng umaga. So ngayon lang ako nag-video mga tol, no? Hindi ko nilang pinapaalam kung kailan ako aakyat muli mga tol. So ngayon lang ako nag-video para may update din naman ako mga tol. Nandito na ako sa kagubatan. So paki-share ng video ko mga tol para malaman din ng mga kasamahan ko. Kasi nung mga time na yun nandun pa ako sa baba, nung nakababa ako, nakauwi ako, ay sinikapan ko naman na makontak yung mga ibang kasama. So yun nga lang sa tinatawagan ko sa kanila ay si Marvin lang yung nakontak ko. So, kaso hindi pa talaga makakaakyat si Marvin, no? May sarili pang problema si Marvin. So, yung gusto sanang sumama ni Marvin mga tol, pero yun nga, may pa daw siya doon. Importante pa daw siya doon sa kanyang pamilya. So, hindi ko na lang pinilit. Kaya mag-isa na lang ako umakyat mga tol, no? Dahil may usapan kasi kami mga tol at kasunduan doon sa dati kong tauhan na dalawa na babalikan ko sila. So yun nga lang, pagdating ko sa bayan kaninang mga alas 6 ng umaga, kasi yun kasi yung namin mga tol, no? Pagdating ko wala sila doon. So pupuntahan ko na lang mga tol doon sa pangalawang namin, option namin kung saan kami pwede magkita, kasi yung dinaanan ko wala sila doon. So sana ay ligtas pa rin yung dalawa mga tol, no? So hindi ko na daanan si Brad Kilaw, kasi nung nandun pa ako sa uulitin ko lang, nandun pa ako sa baba nung nakauwi ako, ay nagmensahe talaga ako sa mga kasama, no? So si Marvin lang yung nag-respond sa akin. So the rest wala na. So hindi ko rin naman alam kung bakit, kung natanggap ba nila yung mensahe ko. Baka yung iba ay nandun pa sa kagubatan. So maliban na lang yung nasa baba. O hindi kasi natin alam, baka may mga sarili pa silang ginagawa doon na sarili ng problema na kailangan pa nilang asikasuhin. O baka busy pa po. Kaya umakyat ako mag-isa mga tol para doon sa dalawa kong dating tauhan, yung pangako ko sa kanila na babalikan ko sila. Papahinga muna ako dito mga tol. Inabutan talaga ako ng hapon. Kasi medyo malayo din mga tol, ilang oras din yung paglalakbay ko. Pero nandito na rin ako sa bundok mga tol. So kailangan ko pang puntahan, medyo malayo-layo pa yung pupuntahan ko. Yung pangalawang option kung saan kami pwede magkita, kasi yung una wala din doon, yung dati kong tauhan. Sana ay ligtas pa sila. Hinahanap pa nila yung kapatid na si Monica. So tungkol naman doon sa mga iba kong kasama, kasi may mga nag-request din sa akin, kailangan kong tulungan yung mga kasama ko na naiwan sa kagubatan. At doon, tungkol naman doon kay Mikoy mga tol, may mga nag-chat din sa akin na paakyatin ako. So hindi na lang ako nag-update doon na nagsabi kung kailan ako aakyat. So ngayon, ito na yung pagkakataon na pag-akyat ko. So may nadala naman akong baon. So kasya lang ito sa loob ng 4 na araw. Kasi dinalahan ko talaga ng pagkain ng kunti yung dati kong tauhan kung sakaling magkita kami, at niligtas namin yung kapatid nilang babae na si Monica, at yung iba din mga tol, lalong lalo na kay Mikoy.
napaka-boring talaga mga tol, no? Mag-isa lang tayo. Nandito sa kagubatan, wala tayong ibang makakausap kundi ito lang video natin. Kayo lang yung makakausap ko, no? Sana ay magkita-kita kaming lahat dito mga tol. May dala din akong damit para doon sa dalawa kong tauhan at chinelas, no, para sa kanila dito sa bag ko. Tinanggal ko muna pansamantala yung jacket ko mga tol kasi naiinitan na talaga ako, no, ang sobrang init ng katawan ko. Medyo nahihilo na ako sa sobrang init. So, doon naman kay Kilaw mga tol, iwan ko lang kung nasaan si Kilaw ngayon. Hindi naman siya nung naghatid ako ng mensahe na tinatawagan ko, hindi rin sumagot. Baka busy pa rin si Brad Kilaw. Pahinga lang ako ng konti dito. Nag-alala ako sa dalawang dati kong tauhan mga tol kasi pinipilit ko sila na isama pababa yung time na nagsasama kami apat. So, si Gerson lang yung sumama sa akin kasi kailangan daw nilang maiwan, may importante daw silang gagawin daw dito dahil hindi nila titigilan kung hindi na mahanap yung kapatid din ng babae. So may tayo, mahal nating tagapanood na patuloy na sumusuporta ay nag-chat siya sa akin, tinanong niya kung anong pangalan yung nailigtas ni Brad Kilaw na babae. Michelle, no? Michelle ata yung pangalan kung hindi ako nagkakamali, kalimutan ko. So yung pangalan naman sa kapatid ng dati kong tauhan ay Monica. Hindi ko na nakita, no? At hindi ko rin nadaanan yung bahay ni Brad Kilaw kasi double expenses na tayo kapag daanan ko pa doon si Brad Kilaw. Double ride ako. Insakto lang yung allowance kong dala para sa pangkain. Good for 4 na siguro na araw kung magkikita kami sa dati kong tauhan. Pero kung sa akin lang to ay aabot pala ito na 1 linggo kung dala kong baon o tipid-tipirin ko na lang, no. Dumaan ako sa bayan kanina, bumili din ako ng doon, sardinas. 2 lang yung kasi yun lang kasi yung kinakaya ng budget ko. Inuuna ko kasi yung kapakanan doon sa aking pamilya. Nagdala lang ako ng konti. May mga dito mga tol, mga mangga. Yung hinog na ba? So ulitin ko mga tol, paki-share ng video ko baka malaman din ng mga kasama ko at makita nila, mapanood nila itong location. May puno ng mangga mga tol. Babalatan ko pa ito mga tol, dadalhin ko para pangdagdag natin baon baka sakali maubusan tayo. May kasi ito, double purpose kasi itong niyog mga tol, na yung laman niya, pwede mong pangtawid gutom yung laman niya, tapos may tubig pa sa loob, no. Kapag makakita kasi ako ng puno ng niyog ay nilalapitan ko talaga ng mga tol, na kahit pa isa
kahit minsan-minsan lang makita natin. Minsan may isang puno ng niyog, nilalapitan ko talaga kahit medyo madamo, baka may mga nahuhulog na mga ano ba, bunga. Ito lang kasi yung mga ano natin dito sa ano, mas mabilis natin pangtawid gutom natin dito. Kanina pa yung ano ba, naririnig kong uwak ba, kanina pa yan. Grabe, tigas nito hindi buksan. Tigas ito. Tinapay. Sniper. Muntik na ko na may napaputok. Parang malapit lang yung napaputok ba. Muntik na kong tamaan nandun sa taas bandang. Walang hiya ka. Muntik na pa akong tamaan Grabe. Akala mo matamaan ako dito. Magsawa ka dyan sa paputok mo. Akala mo tamaan mo ako dito. Malaki yata itong puno ng kahoy. Mahanap lang kita ngayon kung saan ka banda. Lagot ka sa akin. Loko sa.
Hindi ko makita kung saan banda. Parang yung ano yun, yung puno na yun, yung medyo makakapal ng mga dahon, parang nandiyan nakatago yung sniper. Iikutan ko yan, sisilipin ko, mahuli rin kita. Kala mo may sniper pa. Pero, hindi ko makita ba nakatago lang yan ba, nakadapa lang yan ba. Kailangan ko munang i-penetrate mga to. Saan siya nakapwesto? Kasi hirap kasing lapitan, sniper kasi ito. Kumagapang mga tol. Kumagapang. Lagot ka sa akin mamaya. Kala niya siguro magaling siya. Kala niya hindi ko siya nakita. Hindi malayan, ginapang ko na pala siya. Tinik na sniper yun ha. Tagal ko makuha.
Grabe. Ang tindi ng galawan nito. Nasa puno ng kahoy. Parang may hinanting ba? Gumagawa dito ng ano to. Ay gumagawa dito ng kubo. Pero hindi pa nila natapos. May mga siya pang dingding nila. Yung kawayan. Tinatawag na sinasa. May gumawa dito ng ano kubo. Hindi nila natapos. Yung mga tinalik nila. Ano sila? Lubid. Lubid sila. May nakakampo dito ba?
sa loob na sunod ba. Parang dito siguro na dinala yung bihag ko. Matigas pa itong ano. Dito siguro na tinali yung kamay ba. Kailangan ko mag-ingat dito na. Kanina ka pa. Parang mamasid ka sa akin ha. May ligwan pa pala dyan. Ilaw ko. Antik na. Buti na unahan ko pa. Kailangan ko muna magmasid-masid dito mga tol. May mga nakaabang pala. Kaya pala may mga uwak mga tol. Ito palang napasok ko ito pala yung mga yung mumugaran ng mga bandido. Kaya pala nagsiliparan yung mga ibon kanina pagdating ko ba. Bababa tayo.
muna ako dito mga tol. Grabe. Sobrang init. Medyo mahaba na rin yung nilalakbay ko. Nakakita ako ng bunga ng santol ba. Tamis. Pagka papalapit yung mga uwak mga tol, may mga bandido din naman na lumalabas, pero medyo nakalayo na ako doon, pinanggalingan ko. Tuloy pa rin ako sa paglalakbay mga tol hanggat sa makita ko yung mga hinahanap ko dito. Marami pa sanang bunga pero mataas lang. Kailangan natin makaalis dito. Tinatawag siyang mga kasama. Sign language nila. Kakabangin natin.
May kampo doon mga tol. Malapit lang dito mga tol. Yan, kampo. Yan, nasa mga 350 meters yung distance ng kampo. O, kailangan ko muna yung silipin mga tol kung may tao ba. Kailangan ko yung manmanan, baka nandyan yung bihag mga tol. Makikita niyo mga tol, yan o. Yan o, kampo yan o. Pero wala pa akong taong nakikita, baka nandyan lang sa loob at sa paligid. Masyado makita mga tol na masukal kasi banda dito. Titignan ko lang muna, mamaya papasukin ko yan mamaya. Yan o. Kailangan ko muna mag ng ilang oras bago ko yan pasukin. Medyo dito mga tol, medyo mataas dito. Grabe. Kailangan ko muna maglaan ng oras mga tol, no? Kailangan ko kasing bantayan yan, baka nandyan yung bihag sa kampo na yan. Mag-stay muna ako dito ng ilang oras. Kailangan ko munang pagmasdan yan. Pagmasid muna ako. Hindi na magaano makita dito. Medyo masukal na dito pero malapit lang ako dito mga tol. Hirap akong makalapit dito mga tol. Baka mahulog tayo sa patibong ba. Yan kasi mga tol. Kailangan ko lang mag-ingat. Medyo tahimik yung paligid. Baka may nakamasid sa akin ba. Hinihintay lang nila na papasok ako. Kaya kailangan gamitin natin yung utak natin. Baka mahulog tayo sa patibong nila. Kasi imposible naman. Kanina nakita ko na umuusok pa yung kubo, yung kampo nila, umuusok, tapos bigla na lang nawala yung usok. Kanina malakas yung
usok. Tapos bigla na lang nawala yung usok ba. Ibig sabihin, nakahalata sila, baka nakita nila ako. Hinihintay lang nila ako na papasok sa kampo na yan. Kailangan gabi ko yan papasokin. Total, malapit naman magdilim. Malapit na yung oras. Malapit na yung gabi. Lulusubin ko yun mamaya para hindi nila ako makita. Gabi ko na yan papasokin mga tan. Baka sakaling nandyan hindi. Kasi yung balita ko, yung mag-ina daw ni Mikoy at si Mikoy. Oh, may narinig akong mga tala. Sigaw ng bata mga tala. Umiiyak ba, pero hindi lang gaano malakas. Iwan ko lang kung mapasok sa video ko yung sigaw ng bata ba na umiiyak. Medyo mahina lang ha yung boses ng bata. Nabigla, wala naman baka tinakpan yung bibig ba. Kumpirmado mga tol, kampo nga talaga yan. Baka nandyan yung bihag, kasi rinig ko yung boses ng bata. Baka asawa ni Miko yan at anak. I-confirm ko yan mamayang gabi. Kailangan ko yan pasukin. Kailangan ko muna dito maghanda. Magawa ako dito ng mga laang ayan, litag ba, yung pang trap ng mga bandido ba, yung mga pwedeng gawing trap ng tao ba, yung katulad ng mga baboy ramo ba na pang trap. Gagawa ko pagkatapos nito. Kung sakaling mapasok ko yan tapos hahabulin nila ako, ay mabitag sila sa gagawin kong trap. Dahan-dahan tayo mga tol, kailangan natin makaalis kaagad dito.